Ikinakasa na ngayon sa Kamara ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito po'y ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV. Iniyak po ni Trillanes na bukod ang kasong kriminal na isinampanalaban sa pangalawang Pangulo itong impeachment case na ito, na ang layunin ay mapatalsik siya sa pwesto. At sa harap nito, nagbabala rin ang dating senador na huwag baliwalain ang pamalaan ng mga supporters ng mga Duterte mula sa sibilyan at militar na posibleng pagmulan umano ng destabilisasyon sa pamahalaan. Kunin natin ang live report ni Vic Sumintak mula sa Kamara. Vic? Alex, ngayong araw na ito matapos magsampa ng kasong kriminal laban kay Vice President Sara Duterte ang Philippine National Police, maging si Attorney Larry Gadon na siyang Presidential Advisor on Poverty Alleviation ay nagsampa na rin ng disbarment case sa Korte Suprema. Nakaumang naman ngayon sa Kamara ang impeachment case. Batay na rin sa naging pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV na maaaring aabangan bukas dahil maging ang grupo ng Makabayan Bloc ay meron na ring draft ng sinasabing impeachment case laban sa Vice Presidente. Inamin ni dating Senador Antonio Trillanes IV na mayroon ng draft ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ambos interview sa Kamara, abangan na lang ng publiko ang isasampang impeachment case laban sa Vice Presidente na magmumula sa Makabayan Bloc. Basta abangan na lang po natin kung sino yun. Anyway, bottom line, ma-file yun. Okay, yun. At talagang hopefully magsucceed. Inihayag ni Trillanes na maliban sa criminal case na isinampa na kay BP Sara, ay sasampahan din ng impeachment case para matanggal sa pwesto. Sinabi ni Trillanes na hindi rin dapat baliwalain ang suporta ng pamilya Duterte mula sa civilian at military dahil anumang destabilization plot laban sa administrasyon ay isang seryosong bagay. Alex, kung matutuloy bukas ang pagsasampa ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, ito ay ihahain sa Office of the Secretary General na siya namang magre-refer sa Committee on Rules para ito ay maikalendaryo sa sesyon sa araw ng Lunes para mai-refer ng plenary sa kaukulang komite na didinig. Ang karaniwan sa mga impeachment case na sinubaybayan na natin ay ire-refer ito sa House Committee on Justice na siyang magdedetermina ng forms and substance ng naturang impeachment case. Sa sandaling madetermina ng House Committee on Justice ang forms and substance ng impeachment case sa isang impeachable officials, ito ay gagawa ng committee report na ire-refer muli sa plenaryo para bumuo ng tinatawag na article of impeachment na pagtitibayin din sa plenaryo at ito ay ipapadala doon sa Senado dahil ang Senado ang akto na pinaka-judge sa impeachment proceedings. Balik sa inyo, Alex. Okay, Vic, batid natin dyan sa Kamara, numero ang magtatakda kung talagang gusto nilang i-impeach ang isang opisyal ng pamahalaan, yung impeachable officer ng ating bayan. Sa tingin mo ba, merong numero ang ating Kamara? Kung titignan mo yung command ni Speaker Martin Romualdez sa Kamara de Representantes, taglay niya yung suporta ng tinatawag nila ngayon dito sa 19th Congress na supermajority. Dahil ang kailangan lang dito, kung hindi ako nagkakamali, ay 2/3 votes doon sa plenaryo. Okay, isa pa, Vic, doon sa naging panayam ninyo, o interview ninyo kay Senador Trillanes, paano niya nalaman na sinasabi niya huwag daw baliwalain ng ating pamahalaan yung mga supporters sa mga Duterte na maaring pagmulan ng destabilisasyon? Tinanong ba ninyo saan niya nakuha yung mga ganong impormasyon?
Ang sabi niya, dahil siya ay dating militar at dati ring naglunsad ng destabilization plot kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, meron daw siya mga impormasyon na nakakalap na gano'n, Alex. Ayun. Dahil naalala ko, yung dati niyang kasamahan sa Magdalo ay nasa Nika. Tama ba ko, Vic? Oo. Tama, Alex. Kaya kahit papaano, mayroon pa rin koneksyon itong si Trillanes doon sa intelligence community, Alex. Okay, maraming salamat sa iyo, Vic Sumintak. Mata natin, dyan ho sa kamera. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.